Pagkaga naman siniswerte ang Kuya Yel ay nakadali ng barakong kambing sa ripa. Ay arihoy aming pang-uulam sa aming chef at ako magluluto. Ay di sasarapan ko na lang para sulit naman ang iyong binigay na rin. Hindi na lang akong panoorin para matutunan nyo na rin ang pagluluto ng kalderetang Batangas. Sige ho. Atin lang huhugas na rin mabuti at arihibra akong kambing ay medyo manggaw. At arihoy 2 beses ko lang huhugasan. O yan ho, padalawang hugas ko yan. And, medyo masarap din naman ho, may konting anggo pero huwag naman ho pagkasobra. Talagang baka hindi makain ay manggaw. Konti lang kung para alam na kambing ang niluto. Pagkatapos ko natin hugasan ari, atin hong imamarinate ari sa tuyo para siguro mga 1 oras. Hindi ko na lang ho na videohan ang pagmamarinate ari ho, mga 2 kilong sibuyas ho yan. Ako ho'y may teknik na ituturo sa inyo habang nagagayat ng sibuyas. Siguro naman ho'y meron sa inyo nitong bahay-bahay at kailangan ho ito. Ari hong face shield. At talagang napakasakit sa mata pag talagang nagagayat ng sibuyas. Ang ating gagamitin ho din ng panggisa ay yung margarine. Ari maglagay lang ako kaya siguro mga kalahati na ring margarine ari. At ari ay napakasarap po niya kaysa sa mantika. Mas malasa kumbaga. Ayan, natin lang ilagay ang ating bawang sa ating margarine. Tapos atin lang lulutuin na rin ng konti. At pagka medyo nakulo-kulo na, ilagay na rin ho natin ang ating sibuyas. Yan ho. Yan si Jahong yan ang kalderetang Batangas. Maraming sibuyas. Yan na ho ang nagpapatamay sa ating kaldereta. Yan ho ang sikreto ng kalderetang Batangas. Atin lang hong igisa at araw pag medyo lusaw-lusaw na, pwede na ho nating ilagay ang ating karne. Pagkagarne na ho itsura ng ating sibuyas at medyo lusaw na, pwede na ho natin ilagay ang karne ng kambing. Ilagay nyo ho natin lahat. Areho ay sa uling ko niluto para ho maganda ang lambot ng ating kambing. At pag nilagay na ho natin lahat, atin lahong haluin para naman ho yung ilalim ay hindi matutong. Tapos takloban na ho natin at lutuin natin ng mga 30 minutes at halo-haloin ho natin para hindi magtutong ang ilalim. Yan ho, after 30 minutes nating nakukuluan, nagsabaw na ho siya ng kanyang sabaw. Yan ho yung natural na sabaw ng kambing. Tsaka ho yung kanyang sabaw na rin ho yan ng sibuyas. Nagtubig na ho. At yan ho, masarap ho yan. Haluhin lang ho natin at wag ho natin tigilan sa paggalot. Nagtututong ho ang ilalim niyan. Medyo tiyagaan din lang ho ang pagluluto ng kalderetang kambing. Yan na lang ho panoorin. And ho, after mga 30 minutes ho uling pagpapakulo, ay ganun na ho itsura. Ang dami na ho sabaw. Pwede na ho natin timplahan ito para naman ho yung ating pampalasa ay talagang kapit na kapit sa kanyang laman at buto. Ano masarap sa kaldereta yung mga supsupin ho lalo sa mga binakbakan. Nako, pagkakasarap po niya pagkakayang ang ating kaldereta ay malasa. Opo, sarap sa bahaw. Atin lang hong lalagyan ito ng paminta. Yan ho. Kaya, siguro yung mga 2 kutsara ng paminta. Tara naman ho yung madami-daming karneng ito. Pagka nailagay na ho natin ang paminta, atin hong isunod ang pickles ho. Tara ho ilagay na ho natin lahat. Medyo pampasim lang ho rin ng konti. At masarap po din yan. Katapos ho na rin pickles nito, lagyan na rin ho natin ang reno.
Bali, dalawang latang reno ho ang nilagay ko din para talagang malapot at kumbagay malasa ho siya. Yan ho ang padalawang reno. Ata nyo ho ang sabaw at pagkakarami. Ay bago magluto kayo nito, huwag nyo lalagyan ng sabaw. At talaga aray may kusang nagsasabaw aray pagka maramihan luto. Pero pagka mga pakilo-kilo lang, hindi naman ho kasi nagsasabaw. Halo-haloin lang natin ho para kumalat ho ang ating panimpla sa ating karne. At medyo matagal-tagal din ho rin pakuluan. Ngayon ho, pagka naubos yung sabaw na yan, di babantaon ho natin ng may tatubig. Pareho, after 30 minutes uling pakuluan. At ara naman ho, met-meyak ng nahalo. After mga 5 minutes, halo ng halo ulit dahil yung ilalim nagtututong. Iti rin lang sa video yung aking ine-edit para medyo umigsi. At pagkatapos after 30 minutes ho, lalagyan na natin ng sili. Depende na ho sa inyo kung panlasa kung manghang o hindi. Tsaka ho aray, leia parents. Aring pampasarap. Worcestershire sauce. Yan ho, kumbaga sa English. Ayan ho, leia parents ho nilagay ko. At yun lang ho, haluin at talagang nagtututong. Ngayon ho, pagka talagang biling ko sa inyo kanina, pagkahari ay medyo naiga, ay atin hong babantuan ng may tatubig. At halo ho ng halo. Maitmahan nyo hong bisitahin at baka ay nangingitim ho ang ilalim niya, nagtututong. Ilagay na rin ho natin ang keso. Areho, ang isa pang nagpapasarap po din talagang hindi maaari ang kalderetang Batangas nang walang keso. Ay iba ho ang kalderetang Maynila, iba ho yan. Iba din ho ang kalderetang Batangas. Areho ang kalderetang Batangas, wala ho rin ng mga tomato sauce, yung mga ketchup. Ay aray version ko ng aking style, kung baka aray hanapin nyo sa inyong luto hindi ho aray katulad. Aray ho, mga 30 minutes pa uling pakuluan, medyo iga-iga na at ilalagyan na ho natin ng konting may tubig. Ngayon ho, kung halimbawa gusto nyo medyo manghang, hindi dagdagan nyo ho ng sili. Aray ho, ang tubig ko nilagay, may tubig ko yan ho sa ako napakulo. At halo-haloin ng maya nyo ho haluin at nagtututong. Lagi kong bilin sa inyo pagka kayo nagluto ng karneng kaldereta. At lalo na pagka halimbawa maramihan, ako sa akong nagtututong ang ilalim. Yan ho, ngayon atin ho titikman kung anong kulang sa lasa. Inyong titimusan kung kulang sa alat, kulang sa anghang. Pwede nyo hong titikman yan ho. Yan, ngayon ho ko medyo nakulangan sa alat. Nilagyan ko ho ng konting asin. Siguro yung mga isang kutsaritang asin ho yan, napalagay kong yan. Hindi na ho ako din naglalagay ng mga magic sarap at rin naman ho ay talagang malasa na. Yan ho, are ho ay bagong dagdag ko uli ng tubig, bagong banto ko na uli ng tubig ko are. At halo-haloin ko na lang ho ulit para hindi magtatungo uli ang ilalim. Hello mga parigimari ko, yari bagong banto ko ulit ng tubig at yari medyo malambot-lambot na. At atin akong lalagyan na rin ng pampalapot para naman hindi kasi nung karni malabnaw ang sabaw. Ari siguro ay mga 3 kalahating oras ko rin niluto. Bali akong gagamitin ko din ng pampalapot ari hong paborita, ari hong tinapay. Kung alam niyo ho aring tinapay na ari, yan ho. Inyo lang hong pitpitin o pukpukin ari ng tasa para ho magdurog-durog. Yan ho. Talagang yan naman ako ba sa aking mga kamag-anak na magluluto sa dya.
Pareho siya ang ginagamit. Hindi ako nagamit ng mga breadcrumbs. Ito naman ho dati hindi pa uso. Pareho siya ang uso dati. Ang pag hindi escape flakes, itong paborita, yan ho laging ginagamit namin pagka kami ay nagkakaldereta. Pareho ay mga kaunti pang bakulo, ano to rin pipili na huwaret na pag-ari lumapot ay areho ay hahanguin ko na. Yan ho mga parikoy luto na. Ay, pagkasarap na ho na rin sa bahaw. Talagang nakakagutom ang hitsura ay kalderetang Batangas ni Paring Taba. Hari ating isasali na sa lalagyan. Tapos dati ho nung kami kaliitan pa, pagka ho kami nagsasalin na rin sa lalagyan, ay kami pagka kukuha ng bahaw at ihihilamos ho din sa kawali ang aming bahaw, edi kami karibaw sa pagkain. Yan ho ang aming kabataan dati na hindi na siguro maranasan ng mga kabataan ngayon. Magandang umaga mga parikoy, nagluto tayo ngayon ng kalderetang kambing. Ito po ay lutong Batangas. Ang ginamit ko po ditong pampalapot ay yung paborita, yung tinapay. Dahil yun po nung kami maliliit pa, maikwento ko lang sa inyo. Kami ho ay madalas maisama ng aming mga kamag-anak ko sa mga baysanan, sa mga birthdayhan ng aming pinsan. Lagi ho kaming pinagluluto. Ayun ho ang aming nakikita sa matatandang pampalapot, yung paborita ay malinamnam ho yun ay dabiso yun. Kaya ari ho ang aking version ko ho aray ng kalderetang Batangas. Atin hong titikman. Pakalambot, masarap. Masarap po rin sa bahaw, lalo na sa pampulutam. Set po tayo, shot. Sarap. Masarap po sa may parting kantong buto-buto. Yan ho, aray, garne. Aray, supay. Naku, napakasarap.